May panibago na namang ginawang hindi kaaya-aya itong China. Ito ay ang kanilang ginawang military naval live fire sa pagitan malapit po sa katubigan ng Australia at New Zealand. Nagsagawa po ng live fire exercise ang tatlong mga barkong pandigma ng China. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon dito sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po uli sa Friendly Talk TV at paki-like, share, and subscribe ng ating YouTube channel para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan at talakayan dito sa nagaganap sa ating bansa, sa loob at sa labas ng ating bansa. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, itong ginawang pagsasagawa ng military naval drill ng tatlong barkong pandigma ng China. Ito ay malapit sa pagitan po ito ng Australia at New Zealand. Naganap po ito noong February 21, 2025. Yung tatlong barkong pandigma ng China ang nagsagawa po ng live fire drill sa karagatan ng Tasman. Isang bahagi ng karagatan nasa pagitan ng Australia at New Zealand. At nakakapagtaka, bakit ang dami naman nilang karagatan at napakalawak ng karagatan ng China? Bakit hindi na lang sila doon magsagawa ng kanilang live fire exercise ng kanilang mga barkong pandigma? Bakit dito pa napili nila sa lugar ng New Zealand at Australia? Ano ang mga dahilan ng China at bakit nila ginagawa ito? Yan po ang ating bibigyan mamaya ng reaksyon. Pero ito pong balita ito ay may nakala po sa isang news outlet. Ito yung dito sa interpreter at nakasaad po dito yung the PLA Navy po siya, live fire exercise around 640 kilometers of the south coast of New South Wales, and quickly followed by the second such exercise closer to New Zealand, was provocative and deeply regrettable, but it does not call for an immediate aggressive Australian response. It does not show that the Australian government diplomacy is failing, and it certainly does not indicate that Australia is helpless as China military power grows. Diba? Parang sinisisi pa ng China itong Australia dahil sa hindi kaagad pagre-respond sa ganong aggression ng China. At parang inaakusahan pa ng China na nagpapakalat lang ng tensyon itong Australia para makakuha ng atensyon sa international community. Okay. If this exercise somehow demonstrated that the government hasn't been tough enough on China, what would that say about the frequent foreign activities in water of China? Ang ibig sabihin na parang yung iba daw na international or yung iba daw na foreign naval activities na ginagawa daw sa karagatan ng China ay hindi naman daw nirereklamo o hindi naman daw ganon ikinukomplain netong China. Pero
yung kanilang pangbubuli sa mga bansang kanilang kapitbahay ay halos araw-araw po nilang ginagawa. Okay. Ito po nga isa pang nakalap po dito naman video dito po siya sa news outlet. Ito po ay news outlet ng Australia at pakinggan natin yung news na to. Sa pagitan ng China, New Zealand at ang Australia. Yun po ito sa New Zealand Defense Foreign or Defense Forces. Ang mga tauhan ng kanilang barkong pandigma na HMNZ Kaha ay nakasaksi ng aktual na pagputok mula sa pangunahing kanyo ng isang barkong pandigma ng China. So ibig sabihin nasaksihan po ng barkong pandigma din ng Australia ang ginawang naval drill ng China doon po sa karagatan ng Tasman sa pagitan ng Australia at ng New Zealand, yung dagat po roon. At nagdulot ito, yung kanilang live fire ay nagdulot ng alalahanin o alarma dito sa bansa ng Australia at New Zealand. Ito po ay dahil sa kakulangan ng abiso at ang posibleng epekto nito ay yung mga international at commercial flight na galing sa Australia papuntang New Zealand at ganun din ang New Zealand papunta sa Australia ay nagkaroon ng bahagyang pagkaantala. Nagbago po ng schedule o mga ruta dahil hindi agad na abiso netong China na kanilang gagawin ang kanilang live fire naval drill dito sa pagitan ng katubigan ng Australia at ng New Zealand. So, tutusin po kamakailan lang ay merong ginawang hindi rin kaaya-aya itong China ito naman ay nangyari sa aerial collision, yung kanilang jet fighter ng China at ang sabihin na natin na hindi naman warship o warplane pero ito ay isang eroplano, military airplane. Ito po ay carrier lang, parang light aviation po to, ay dinikitan din netong fighter jet ng China at nagpakawala ng ilang flare lights na lubang delikado po dahil meron po yung sensor na heat sensor itong flare na kapag na-sense na itong flare na to ang init ng isang bagay
na nanggagaling sa eroplano ay maari itong tumama. So, bakit kaya ito ginagawa paulit-ulit ng China? Unang-una, ang nakikita natin dito ay yung military readiness. Ang China ay patuloy na nagpapalakas at nagsasanay sa kanilang military capability. Pangalawa, ay yung tingin ko rito ay yung parang yung tinatawag na pananakot sa mga mas maliliit na bansa. Kumbaga, itong China ay masasabi natin ng Australia ay malaking bansa na rin. Malaking bansa pagdating sa economic, military, compare sa atin. Compare sa Taiwan, compare sa Japan. Di hamak na mas malaki itong Australia na kaya pa ring bulihin ng China. Kumbaga ay meron ding itong pananakot, pagbabanta o pananakot. At isa pa dyan yung strategic interest. May mga spekulasyon na ang mga aktibidad ng China sa mga karagatang malapit sa Australia ay maaari may kinalaman sa mga interest ng China, gaya ng maritime route at yung mga territorial issue dispute. Dahil nga po, sakop pa rin ng Indo-Pacific ang karagatan ng Australia at ng New Zealand, dahil napakahalaga po ng ruta na to para sa mga kalakalan o yung economic trade ng Asia at ng Europa at ng US, na kailangan at na ibig ko sabihin na gustong hawakan netong China para makontrol nila ang Indo-Pacific. At yung mga natural resources na mayaman ang karagatan din ng Australia, gaya ng ginagawa ng China sa Pilipinas na gustong angkinin ang West Philippine Sea hanggang sa sumagad sa ating kalupaan. At isa pa yung pagtutol ng preference ng Western country. Ang China ay nagpapakita ng matinding reaksyon sa mga hakbang ng mga kanlurang bansa gaya ng Australia. Okay, so sa kabuuan po, ang mga military drill na ginagawa sa rehiyon ay sa bahagi ng kanilang estratehiya upang mapabuti ang kanilang capabilities at ipakita ang lakas, ay isang importanteng rehiyon sa Asia Pasipiko. Gayunpaman, hindi rin mawawala ang mga alalahanin ng mga bansa tulad ng Australia tungkol sa posibleng epekto ng kaligtasan at seguridad sa rehiyon, gaya po ng nangyayari sa atin. Kaya itong Australia ay patuloy sa pagpapalakas ng kanilang military capability at defense, gaya po ng ginagawa ng bansang Taiwan, maging tayo, bansa natin, dahil sa patuloy at paulit-ulit na ginagawa ng China. So ang pinakamabisa talaga dyan ay yung pagpapalakas ng depensa at militarisasyon at yung tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga ibang bansa, international na kaalyado, para nang sa ganon ay nalalaman kung sino ang nasa tama at mali. At nakakatiyak tayo na itong China ay laging wala sa tama. So ayun lang po ang aking reaksyon dito sa ating pinag-uusapan tungkol dito sa ginawang ng China na sasagawa ng military drill at gumamit ng live fire sa katubigan sa pagitan ng Australia at ng New Zealand. At kung meron po kayong reaksyon, paki-comment down below na lamang po. At tuloy po, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like, share and subscribe ng ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Maraming salamat po sa inyong lahat at
Magandang gabi at God bless po. Paalam po.